Naiisip mo ba ang isang payapang baryo sa liblib na bahagi ng Luzon na tinitirhan ng 34 na simpleng pamilya na namumuhay ng tahimik, walang kuryente, walang internet, walang ambisyon sa mundo? Ngunit isang gabi, hindi nila sinasadyang nahukay ang isang lumang tangke mula sa panahon ng digmaan at nakatuklas ng 4 na tonelada ng purong ginto sa loob nito. Nang gabing iyon, nagbago ang baryo, sumabog ang tawanan sa bulwagan. Bawat pamilya ay umuwi ng kani-kanilang kaba ng ginto. Natulog sila na may ngiti at bagong mga pangarap. Ngunit nang sumikat ang araw, walang sinuman sa baryo ang nagising. Lahat ng residente ng baryo ay natagpuang patay. Walang sugat, walang dugo, walang sigawan. Nakabukas ang kanilang mga mata. Hawak pa rin nila ang ginto. Tila dumating ang kamatayan habang nangangarap pa rin sila tungkol sa kayamanan. Hindi lamang ang mga tao, kundi pati na rin ang mga manok, kambing, at maging ang mga aso ng baryo ay natagpuang patay, nagyelo sa kanilang posisyon. Ngunit ang mas nagpalaki sa takot ng lahat ay ito, na wala nang walang bakas ang lahat ng ginto na kanilang natanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe, at panoorin ang video hanggang matapos. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito ay maraming aral at mahahalagang kaalaman na maaari nating matutunan. Huwag din mag-atubiling mag-iwan ng salawat sa comment section. Mahina ang pag-ulan sa kagubatan ng Luzon, binabasa ang malalaking dahon na nakabitin sa langit tulad ng natural na payong. Sa gitna ng hamog at walang tigil na tunog ng mga insekto, nakatayo ang isang maliit na pamayanan na tinatawag na Barangay Maligaya. Isang baryo na wala sa mapa ngunit nabubuhay sa mga alamat na kumakalat sa mga lumang palengke. 34 lamang ang pamilya doon. Lahat sila ay namumuhay ng simple. Nagtatanim sila ng palay, nagtatap ng goma, at nagbebenta ng mga produkto ng kagubatan sa palengke ng bayan na halos 2 oras ang biyahe sa bangka. Walang kuryente mula sa Meralco, tanging generator na umaandar 2 beses sa isang linggo. Walang signal ng cellphone, tanging huni ng kwago at alulong ng aso sa gabi ang nagsisilbing tanda ng oras. Ang kanilang kapitan, si Mang Ben, isang 55 taong gulang na lalaki na may matatalas ngunit tapat na mata, ay madalas na nagsasabi sa mga bata ng baryo, matanda na ang lupaing ito, anak. Huwag mo nang hukayin ng masyadong malalim. Mayroon sa ilalim na dapat manatiling natutulog. Ang pahayag na iyon ay orihinal na itinuring na alamat. Noon, ang kanilang mga lolo't lola ay madalas na nagsasalaysay ng kwento tungkol sa isang gintong dragon na natutulog sa ilalim ng lupa ng baryo. Nagbabantay ng kayamanan na hindi para sa tao, ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang paniniwala na iyon. Ang mga kabataan ay nagtatawanan kapag naririnig ito, iniisip na ito ay kwento lamang sa pagtulog. Ngunit, lahat ay nagbago nang mamatay si Mang Tonyo, isang matandang magsasaka na nakatira sa dulo ng baryo dahil sa sakit sa baga. Sa araw na iyon, nagtipon ang lahat ng residente upang ilibing siya sa isang maliit na sementeryo sa tabi ng kagubatan. Naging taimtim ang libing. Tumigil pa lang ang ulan at malambot pa rin ang lupa. Nang hinuhukay ng mga maghuhukay ang libingan para sa bangkay ni Mang Tonyo, tumama ang pala ng isa sa mga residente sa isang matigas na bagay. Klang! Lumingon ang lahat. Sa simula, inakala nila na ito ay isang malaking bato, ngunit kakaiba ang tunog ng pagtama nito, tulad ng paghampas sa bakal. Mukhang hindi ito bato, kapitan, sabi ni Jiro, isa sa mga maghukay. Nagsimulang mamutla ang kanyang mukha. Yumuko siya at muling kumatok sa ibabaw nito. Klang, klang. Walang duda, metal. Hayaan lang, ipagpatuloy ang paghukay, sagot ni Kapitan Ben, ilibing muna natin si Mang Tonyo. Saka na natin tingnan. At ganoon nga, matapos ang libing, umulan muli. Tinapos nito ang hapon na may madilim na abuhong langit. Ngunit kumalat na ang bulungan tungkol sa metal na bagay sa ilalim ng lupa sa buong baryo ng gabing iyon. Baka ito ay kayamanan ng mga Kastila, o baka iniwan ng mga Hapon noong digmaan. Kung totoong may ginto, yayaman tayong lahat, kapitan. Nang gabing iyon, sa bawat bahay, ang mga residente ay nagsimulang mangarap tungkol sa mga bagong bahay, tungkol sa mga motorsiklo, tungkol sa paglabas mula sa kagubatan at pamumuhay sa lungsod. Hindi nila alam na ang panaginip na iyon ang magiging simula ng pinakamalaking bangungot sa kasaysayan ng baryo.
Kinabukasan ng umaga, makapal na hamog ang bumalot sa Barangay Maligaya. Ngunit sa bakuran ng sementeryo, dose-dosenang residente ang nagtipon na may mga pala at asarol sa kamay. Sa pagkakataong ito, hindi para maglibing kundi para maghukay. Naghukay sila sa paligid ng bagong libingan ni Mang Tonyo, hinahanap ang pinagmulan ng tunog ng metal na narinig kahapon. Matapos humukay ng halos 1 metro ang lalim, nagbago ang kulay ng lupa at naging itim, matigas na parang inihaw sa apoy. Biglang lumitaw ang kalawang na bakal sa putik. Hubog na kurba, tila dingding ng isang malaking metal na lalagyan. Hindi ito tubo, kapitan, sabi ng isa sa mga kabataan ng baryo. Parang katawan ito ng sasakyan. Nagpatuloy sila sa paghukay hanggang sa makita ang isang bagay na parang gulong ng bakal. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mahabang baril na baluktot, ngunit malinaw na isang lumang tangke ng digmaan. Sa gilid nito ay naroroon pa rin ang kupas na simbolo ng araw ng hapon. Matagal na tahimik na pinagmasdan ni Kapitan Ben ang simbolo na iyon na may mabigat na paghinga. Tangke ng hapon. Ngunit bakit ito narito sa ilalim ng lupa? Pagkatapos ng 5 oras ng paghukay, nagawa nilang buksan ang maliit na bakal na pinto sa gilid ng tangke. Lumabas ang amoy ng lumang bakal at basa na lupa. Ngunit nang itutok ng isa sa mga residente ang flashlight sa loob, matinding sumasalamin ang liwanag sa kanilang mga mukha. Kislap ng ginto. Daan-daan, maging libu-libong gintong bareta ang maayos na nakasalansan sa loob ng masikip na espasyo ng tangke. Ang ilan ay nakabalot pa sa basahan, ang ilan ay kalawangin na ang dulo. Ngunit lahat ay kumikinang pa rin na parang bago. Diyos ko, mahinang bulong ng isang tao. Ito ay ginto. Totoong ginto. Sumabog ang sigaw ng tuwa. Niyakap ng mga tao ang isa't isa. Mayroong lumuhod sa pasasalamat. Mayroong agad na nangangarap na makabili ng kotse, palitan ang bubong ng bahay, magtayo ng bagong simbahan. Hindi nila alam na ang ginto na iyon ay hindi biyaya, kundi isang sumpa na naghihintay ng kanyang turno. Ang ginto ay inilipat ng sama-sama sa bulwagan ng baryo. Kinailangan ng higit sa 1-0 tao upang ilabas ang lahat mula sa lumang tangke. Ang kabuang bigat nito matapos timbangin gamit ang malaking timbangan mula sa pabrika ng goma ay umabot sa 4 na tonelada ng purong ginto. Isang halaga na hindi kayang isipin ng sinuman sa baryo. Kinagabihan, nagtipon ang mga residente sa bulwagan ng baryo. Ang mga ilawan ng langis ay nakabitin sa gitna ng silid, nagbibigay liwanag sa mga mukha na puno ng sigasig. Isang emergency meeting ang ginanap na pinangunahan mismo ni Kapitan Ben, hatiin na lang natin ng pantay-pantay, mungkahin niya. Para patas. May 34 na pamilya, ibig sabihin bawat isa ay makakakuha ng 100 kilo. Ang natitira ay gagamitin natin para magtayo ng eskwelahan, kalsada at bagong bulwagan. Sumang-ayon ang lahat. Nagkagulo ang bulwagan. Walang sinumang nag-iisip ng masama. Walang naghihinala. Walang sinumang nakaalala sa mensahe ng mga ninuno tungkol sa lupa na hindi dapat hukayin. Ngunit sa labas ng bulwagan ng baryo, sa gilid ng kagubatan, may gumagalaw. Biglang lumamig ang hangin. Lalong kumapal ang hamog. Biglang tumigil ang tunog ng kuliglig, napalitan ng ritmikong tunog ng mabibigat na yapak na parang bota na tumatama sa basang lupa. Isang maliit na bata, si Dina, na sumisilip mula sa bintana ng kanyang bahay, ay nakakita ng mga itim na anino na nakahanay sa pagitan ng mga puno. Mukha silang tao, ngunit matigas, nakasuot ng luma at maihawak na mahabang kalawang na armas. Nang matagal na tinitigan ni Dina, lumingon ang isa sa mga anino. Blanko ang mga mata nito at sa dibdib nito ay nakaukit pa rin ang parehong simbolo na nasa tank, ang pulang araw ng hapon. Nang gabing iyon, ang bulwagan ng baryo ay naging saksi sa pinakamagaang at pinakamadilim na kasaysayan na nangyari sa Barangay Maligaya. Ang mga kahon ng kahoy na puno ng gintong bareta ay nakahanay sa harap ng simpleng plataporma. Ang mga mukha ng residente ay kumikinang sa sinag ng ginto at mga pangarap sa hinaharap. Nakatayo si Kapitan Ben sa harap ng plataporma. Nanginginig ang kanyang boses. Simula ngayong gabi, magbabago ang ating buhay. Nagbigay ang Diyos ng hindi inaasahang biyaya. Sinalubong ito ng mga residente ng hiyawan. Ang ilan ay lumuhod pa nga at umiyak.
Pakiramdam nila ay tinubos na ng Diyos ang kanilang kahirapan na namana sa henerasyon. Isa-isa ang tawag sa mga pamilya. Isang malaking kahon na may 100 kilo ng ginto ang ibinigay sa bawat ulo ng pamilya. Mayroong humahalik sa kahon ng ginto na tila humahalik sa kanilang sanggol. Mayroong agad na binibilang ang mga bareta ng nanginginig na kamay. Mayroon ding tumatawa ng walang tigil na parang lasing sa panaginip. Ngunit sa sulok ng silid, isang matandang residente na nagngangalang Lola Sela, nakilala bilang tagapagtago ng mga lumang kwento, ay nakaupo lamang at nakatulala. Hindi kumukurap ang kanyang mga mata habang tinititigan ang ginto. Nanginginig ang kanyang mga labi at mahina siyang bumulong. Hindi ito biyaya. Ito ay paanyaya ng kamatayan. Walang sinumang pumansin sa kanya. Bandang 1:00 ng gabi, natapos ang pamamahagi. Umuwi ang mga residente na may kani-kanilang ginto. Tahimik ang bulwagan ng baryo. Mahina ang ihip ng hangin sa gabi na nagdadala ng lamig na tumatagos sa buto. Sa langit, ang buwan ay mukhang maputla, tila ayaw saksihan ang mangyayari. Nang magsara ang mga pinto ng bahay, may narinig na kakaibang tunog mula sa loob ng kagubatan, parang mga yapak. Maraming naglalakad ng sabay-sabay, ngunit walang sinumang nagbigay pansin. Nang gabing iyon, natulog sila na yakap-yakap ang ginto sa kanilang dibdib. At sa labas, unti-unting nagsisimulang gumalaw ang alon ng kamatayan ng walang ingay. Bumati ang bukang liwayway sa baryo na may kakaibang katahimikan. Kadalasan ay maingay ang mga manok, nagsisimulang maglaro ang mga bata sa parang, at naririnig na ang boses ng mga ina na nagluluto ng kanin. Ngunit ng umagang iyon tahimik. Nakakapanikip ng dibdib ang katahimikan. Isang katahimikan na tila panalangin ng kamatayan. Ang tanging taong pumasok sa baryo ng umagang iyon ay si Bidan Nena, nakabibalik lang mula sa lungsod matapos kumuha ng mga gamot para sa pusyando. Naglalakad siya sa palayan habang may dalang medical bag. Sa simula, inakala niyang tulog pa ang lahat. Ngunit nang dumaan siya sa unang bahay, huminto ang kanyang mga yapak. Bukas ng bahagya ang pinto ng bahay. Dahan-dahang itinulak ni Bidan Nena. Sa loob, isang pamilya na may 5 tao ay nakita na nakahiga sa sahig ng sala. Dilat ang mga mata, maputla at asul ang balat. Hawak pa rin ng ama ang isang gintong bareta. Parang huminto ang puso ni Bidan Nena. Tumakbo siya sa katabing bahay. Ganon din ang nangyari. Pangatlong bahay, lahat ay patay. Pang-4 na bahay. Maging ang sanggol sa duyan ay nagyelo, tila namatay sa pagtulog. Sa likod ng kulungan, ang mga manok ay nahuhulog na patay na may dilat na mata. Ang mga kambing ay nakahiga na matigas. Walang ingay ang mga aso ng baryo. Nakasalansan ang kanilang mga bangkay sa bakuran ng isang buong pamayanan. Patay ng walang dugo, walang sugat. Tila may isang bagay na humigop sa kanilang buhay habang natutulog. Nang nagpapanik si Bidan Nena na sinusubukang tawagan ang mga opisyal ng bayan gamit ang radyo ng baryo, hindi sinasadya niyang napatingin sa direksyon ng sementeryo. Doon ay makapal pa rin ang hamog at malabo niyang nakita ang mga bakas ng bota na maayos. Tila isang hanay ng mga sundalo. Di nagtagal, dumating ang pulis kasama ang medical team. Nanginginig sila sa nakitang tanawin ng mga bangkay na napakapayapa, ngunit nakakatakot. Ang barangay Maligaya ay isa ng bukas na sementeryo, 12-12 bangkay ang matigas na nakahiga sa kanilang huling posisyon. Lahat ng 34 na pamilya, bawat isa, ay patay. Ngunit may isang bagay na lalong nagpalito sa pulisya. Ang bawat kahon ng ginto na kanilang natagpuan sa mga bahay ay wala na. Nawala, naglaho ng walang bakas. Walang bakas ng pagnanakaw, walang sirang pinto, walang sasakyang pumasok at lumabas sa baryo noong gabi bago ang insidente. Tila hindi kailanman nagkaroon ng ginto. Tila ang ginto ay dumating lamang upang kunin ang kanilang buhay at bumalik sa pinagmulan nito. Tila buhay ang ginto. Nang lumapit ang pulisya sa lugar kung saan nakalibing ang tangke ng hapon, muling nabiyak ang lupa. At sa loob ng lupaing iyon ay malabo na nakita ang kislap ng ginto at isang hanay ng madilim na anino na parang mga sundalo na walang mukha na nakatayo ng tahimik na nagbabantay ng isang bagay sa ilalim. Nahimatay si Bidan Nena at nang umagang iyon, isang pangungusap ang nagsimulang bumulong sa isip ng bawat isa na dumating sa baryo. Mayroong kayamanan na hindi dapat hawakan ng tao,
dahil hindi ito para sa pagpapala kundi para subukan kung kayang tanggihan ng tao ang tukso ng kamatayan. Ang sirena ng ambulansya, pulis, at sasakyan ng militar ay sumira sa katahimikan ng Barangay Maligaya. Isa-isang bumaba ang mga opisyal na may maskara at damit na hazmat, tinatakpan ang ilong habang nagsimulang humalo ang amoy ng kamatayan sa hangin ng umaga. Ngunit nakakagulat, kahit na lahat ng residente ay patay, walang matinding amoy ng bulok. Tila ang mga katawan ay nagyelo sa sariwang kalagayan. Tinitigan ni Commander Sharifuddin ng pulisya ang hanay ng mga bangkay na nakahiga ng maayos sa kani-kanilang bahay. Walang sugat, bulong niya. Walang dugo, walang senyales ng labanan, lahat ay namatay sa normal na posisyon. Isang miyembro ng medical team na nag-check sa mga bangkay ang mahinang nagsalita, ngunit puno ng takot ang tono ng kanyang boses. Sir, hindi ito pagkalason sa pagkain. Hindi ito pag-atake ng gas. Buo ang sistema ng paghinga, biglang huminto ang puso ng walang dahilan. Tila sa pilitang kinuha ang buhay ng katawan. Hindi sumagot si Commander Sharifuddin, ngunit balisa ang kanyang tingin. Tumingin siya sa maliit na burol kung saan natagpuan ang tangke ng hapon. Doon, ang hamog ay mukhang mas makapal, bumubuo ng parang silweta ng mga tropa na nakatayo ng tuwid, tila naghihintay ng utos. Sa gilid ng daan ng baryo, nakaupo si Bidan Nena na umiiyak ng hysterikal. Siya lamang ang nakaligtas na saksi dahil noong gabing naganap ang insidente ay nasa lungsod siya. Naaalala pa niya ang huling sinabi ni Kapitan Ben sa pagpupulong noong gabi bago ang pamamahagi ng ginto. Sa gintong ito, ang ating baryo ay mabubuhay ng magpakailanman. Ngunit ang katotohanan, ang baryo ay patay na ngayon ng magpakailanman. Nang sinimulan ng mga opisyal ang pagkuha ng mga bangkay para sa otopsya, ang ilang residente ng kalapit na baryo na dumating upang manood mula sa malayo ay bumulong ng takot. Hindi ito kalamidad. Ito ay sumpa ng kayamanan ng Hapon. Sabi-sabi, noon, inilibing ng mga sundalong Hapon ang ginto kasama ang buhay ng mga bihag. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagbabantay sa gintong iyon hanggang sa katapusan ng mundo. Ang mga bulong na iyon ay sumiksik sa tenga ng lahat ng naroroon, lumilikha ng hindi nakikitang takot. Isang mass autopsy ang isinagawa sa bakura ng baryo na ginawang emergency outpost. Nagulat ang forensic team dahil lahat ng bangkay ay may kalmadong mukha ng walang ekspresyon ng sakit. Ngunit may isang kakaibang bagay. Sa bawat katawan, ang kanilang mga puso ay tila huminto ng sabay-sabay sa parehong oras, bandang 2:00 ng madaling araw. Batay sa kondisyon ng rigor mortis. Hindi lamang ang mga tao, lahat ng hayop sa bukid, maging ang mga manok at aso ay namatay sa parehong oras. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagkaroon ng isa pang kakaibang pangyayari. Isang forensic officer na aalisin sana ang bangkay ng isang ama ay biglang sumigaw at umatras ng takot. Sir, gumagalaw ang bangkay na ito. Lumingon ang lahat. Hindi nabuhay ang bangkay, ngunit biglang umupo ng tuwid ang katawan nito, tila may hindi nakikitang puwersa na humila dito sa posisyon ng pagkakaupo. Nakatingin ng diretso ang mga bukas na mata sa burol kung saan natagpuan ang tangke ng ginto. Biglang nagkagulo ang sitwasyon. Ilang opisyal ang tumakbo ng takot. Ang iba ay nagdasal. Isang ulama mula sa kalapit na baryo ang sumubok na pakalmahin ang lahat sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga banal na talata. Ngunit paminsan-minsan ay tumatayo ang kanyang balahibo, nararamdaman ang nakapangingilabot na lamig na gumagapang sa kanyang likod. Inutusan ni Commander Sharifuddin na imbestigahan ang lokasyon ng tangke. Nang hinuhukay ng mga opisyal ang lupa upang tiyakin na walang gas o kemikal, idinikit ng isa sa mga pulis ang kanyang tenga sa lupa at agad na namutla ang kanyang mukha, Sir. May tunog ng martsa. Tunog ng sapatos na tumatama sa lupa na parang mga tropa na nag-a-assembly. Ngunit mula sa ilalim ng lupa, Sir. Unti-unting umatras ang lahat. Makapal na hamog ang bumalot, tumigil ang ihip ng hangin. Agad na nawala ang tunog ng kuliglig. Nagpasya si Commander Sharifuddin na isara ang baryo at ihinto ang paghukay. Ngunit ng gabing iyon, habang pansamantalang nagbabantay ang mga opisyal, narinig ng ilang inaantok na opisyal ang tunog ng mabibigat na yapak na dumadaan sa harap ng outpost. Nang itutok ang flashlight, walang sinuman. Pagkatapos ay narinig ang mahinang tunog ng hapon na parang utos ng militar. Yosh-yok!
Pagkatapos ay katahimikan. Hindi natulog ang mga opisyal hanggang umaga na nanginginig ang baril sa kanilang pagkakahawak. Ang baryo ngayon ay hindi lamang isang crime scene, kundi isang bukirin ng buhay na misteryo na bawat segundo ay tila sumisilip sa kaluluwa. Sa ikatlong gabi pagkatapos ng trahedya, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang pansamantalang istasyon ng pulisya sa gilid ng Barangay Maligaya. Tumanggi ang mga aso ng pulis na dinala mula sa lungsod na pumasok sa lugar ng pamayanan, malakas na umalulong habang tumatakbo patungo sa kagubatan. Nagsimulang magreklamo ang ilang opisyal ng sakit ng ulo, pagdurugo ng ilong, at paulit-ulit na masasamang panaginip. Lahat tungkol sa mga sundalong Hapon na naghuhukay ng lupa gamit ang mga walang laman na kamay, inililibing ang ginto kasama ang mga katawan ng tao. Nagsimulang mawalan ng lohika si Commander Sharifuddin. Siya mismo ay nagsimulang makarinig ng mabibigat na yapak tuwing 2:00 ng madaling araw, nakahanay mula sa direksyon ng libingan patungo sa bulwagan ng baryo. Ngunit sa tuwing maglalakas loob siyang sumilip sa bintana, wala siyang nakikita. Tanging ang mga bakas ng sapatos na patuloy na dumarami bawat gabi na nakasalansan sa basang lupa. Kinaumagahan, 2 miyembro ng investigasyon team ang nawala ng walang bakas. Ang huling signal ng kanilang radyo ay huminto. Pagkatapos ay malabo na narinig ang isang utos sa wikang Hapon. Tataka maid was renayed. Hindi pa ako tapos makipaglaban. Huwag ninyo kaming gambalain. Nang sinisiyasat ng search team ang lugar ng burol, natuklasan nila ang isang bagay na nagpakilabot sa lahat. 2 uniporme ng pulis ang natagpuan na maayos na nakatupi sa harap ng lumang tangke ng Hapon, tila naglaho ang mga katawan sa loob ng mga damit na iyon. Sa loob ng tangke na dating puno ng ginto, wala nang anuman maliban sa 2 helmet ng pulis na nakapatong sa kalawang na upuan ng bakal at sa dingding sa loob ng tangke ay nakasulat sa basang putik, sila ay nakabalik na. Nang gabing iyon, inutusan ni Commander Sharifuddin ang lahat ng tropa na lumabas ng baryo. Mag-evacuate tayo. Bukas ng umaga, darating ang helicopter. Ngunit nang tumawid ang unang sasakyan sa tulay na kawayan sa gilid ng kagubatan, biglang namatay ang makina. Hindi gumana ang radyo, nawala ang signal ng GIF. At nang subukan nilang bumalik, ang daan sa likod ay naging isang malawak na parang napuno ng makapal na hamog. Tila ang baryo ay humiwalay sa labas ng mundo. Isang tekniko na sumubok na paandarin ang generator ng kuryente ang biglang sumigaw. Nakita niya ang mga anino ng mga tao na nakahanay sa loob ng hamog, may buhat-buhat sa kanilang balikat. Nang tumagos ang liwanag ng ilawan sa usok, nakita nila ang mga sundalong Hapon na walang mukha. At sa itaas ng bakal na stretcher na kanilang dala, ang mga gintong bareta ay malabo na kumikinang, tumutulo ang dugo mula sa mga pagitan nito. Hindi ito ordinaryong ginto. Ito ay dugo na tumigas. Isang mahinang tinig ang narinig sa likod nila. Nakatayo si Bidanena doon. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi. Nakita ko sila, sir. Noong gabi bago mamatay ang lahat. Dumating sila mula sa kagubatan, nakahanay habang nakayuko. At bawat bahay na kanilang pinuntahan, huminto ang paghinga ng tao. Malakas na humampas ang hangin sa gabi. Mula sa direksyon ng libingan, narinig ang tunog ng lumang putukan na sinundan ng mahabang sigaw na parang utos ng digmaan. Ang hamog ay bumalot sa baryo, nagdadala ng amoy ng bakal at dugo. Ang mga takot na opisyal ay tumakbo patungo sa mga sasakyan, ngunit hindi gumalaw ang kanilang mga gulong. Nakabaon sa lupa na biglang naging basa na parang buhay na putik. Isa-isang namatay ang mga ilaw ng outpost. Lumapit ang tunog ng mga bakal na sapatos. Ritmikong, mabigat, tulad ng mga tropa na matagal ng patay, ngunit patuloy pa rin sa kanilang pagmamartsa. Isang matangkad na figura ang lumitaw mula sa likod ng hamog, nakasuot ng lumang bakal na helmet, punit-punit na uniforme, at sa kanyang dibdib ay nakasabit ang isang punit-punit na bandila ng Hapon. Ang kanyang mukha ay walang balat, tanging bungo na may madilim na butas ng mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at nagsalita na may tinig na umuugong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hinukay ninyo ang aming libingan, kaya kayo ay sasama sa amin sa ilalim. Pagkatapos ay isang malakas na pagyanig ang umuga sa lupa, nilamon ng hamog ang buong baryo. Mula sa malayo, tanging malabong kulay kahel na liwanag ang nakita, tulad ng apoy na nagliliyab ng walang pinagmulan.
Kinabukasan nang dumating ang rescue helicopter, nawala na ang baryo. Ang natira lamang ay mga labi ng bulwagan ng baryo, ang kalawang na tangke, at ang lupa na tila bagong bukas at pagkatapos ay muling isinara. Walang katawan, walang bakas ng sasakyan. Tanging 34 na maliliit na krus na kawayan ang nakatayo ng maayos sa dating pamayanan. Sa isa sa mga poste ay may kahoy na karatula na nakasulat sa dalawang wika, Hapon at Filipino. Ang kayamanang ito ay sa mga patay. Kung sino ang maghukay ay sasama sa amin sa pagtulog. Isang linggo matapos mawala ang barangay Maligaya sa mapa, isinara ng pamahalaan ang lahat ng daan patungo sa kagubatan. Ipinagbawal sa media na ibalita ang kasong ito, tinawag lamang itong isang key isolated area dahil sa toxic gas disaster. Ngunit sa likod ng mga eksena, tahimik na kumilos ang militar. Isang espesyal na pangkat na binubuo ng 20 sundalo mula sa elite forces ang ipinadala na mailihim na misyon, hanapin ang mga bangkay ng mga biktima at siguraduhin ang kayamanan ng Hapon. Nang gabing bago ang operasyon, mahinang sinabi ng isa sa mga sundalo na si Sargento Jose sa kanyang komandante, pahintulot, "Sir, bakit kami pinagdalang mga walang laman na metal na kabaong? Naniniwala ba ang militar na nandoon pa rin ang ginto?" Sumagot lamang ang komandante na may malamig na titig, utos mula sa itaas. "Sumusunod lang kami." 2:00 ng madaling araw. Nagsimulang pumasok ang mga tropa sa pamamagitan ng ere gamit ang helikopter. Mula sa itaas, nakita lamang nila ang madilim na kagubatan na walang senyales ng buhay. Walang bahay, walang daan, walang bakas ng baryo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakakita ang gihis ng isang malabong pabilog na hangganan ng pamayanan sa lupa. Nang bumaba sila sa puntong iyon, kakaiba ang pakiramdam ng hangin. Mas malamig, mas tahimik, tila pinipigilan ng kagubatan ang hininga nito. Di nagtagal, nakatuklas ang grupo ng isang bagay na nagpakilabot sa kanilang dugo. Mga bakas ng 12 ng tsinelas at sapatos ng pulis na huminto sa gilid ng bukas na lugar ng walang sinumang katawan. Tila naglaho ang mga nagsusuot nito sa isang iglap. Habang papalubog ang gabi, biglang may narinig mula sa loob ng kagubatan, tap tap tap. Maayos na mga yapak. Mga sundalo, ngunit hindi sa kanila. Pansinin ang 12:12. May gumagalaw. Itinutok ang flashlight. Ngunit walang katawan. Ang nakita lamang ay ang silweta ng isang tangke na gumagalaw mag-isa. Nagdudulot ng ingay na parang isang lumang bakal na sasakyan na mabagal na lumalabas sa basang lupa. Bagamat walang tangke doon. Pagkatapos ay narinig ang boses ng isang matandang lalaki sa wikang Hapon na tila nagmula sa isang sirang loudspeaker. "Kuriwa Werwarenida. Ito ang aming lupain ng dugo." Bago pa may sinumang makapag-react, sumigaw ang isa sa mga sundalo sa likod. Biglang umangat ang kanyang katawan sa ere na tila sinasakal ng hindi nakikitang kamay. Pagkatapos ay itinapon siya ng malayo hanggang sa bumangga sa puno. Nabali ang kanyang lieg sa kakaibang posisyon. Inutusan ng komandante na umatras, ngunit bawat direksyon na tinungo nila ay palaging bumabalik sa parehong lokasyon. Sila ay naipit bandang 3:17 ng madaling araw. Ang huling signal mula sa kanilang radyo ay nagsabing, hindi ito ordinaryong kagubatan. Pinipilit nila tayong maglapit. Humilera, humilera. Nagbago ang boses at naging mga yabag ng bota, na sinundan ng isang awit ng martsa ng Hapon na umuugong mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, nawala ang komunikasyon. Opisyal na idineklara ang buong koponan na nawawala ng walang bakas. Mahigpit na isinara ng pamahalaan ang investigasyong ito. Ang lugar ng kagubatan ay permanenteng inilagay sa ilalim ng police line at administratibong tinanggal mula sa mapa ng probinsya sa dahilan ng hindi angkop na sona ng konserbasyon. Ngunit pagkatapos itong isara, nagsimulang kumalat ang kwento tungkol sa barangay Maligaya ng tahimik. Ang mga driver ng truck sa gabi na dumadaan sa logging road malapit sa lugar na iyon ay nagsabing nakakita sila ng mga anino ng mga sundalong Hapon na naglalakad sa loob ng kagubatan. Ang kanilang mga boses ay umuugong sa walang hanggang gabi. Madalas marinig ng mga residente ng kalapit na baryo ang tunog ng maliit na gong na tinutugtog ng 3 beses bago magbukang liwayway na sinundan ng tunog na parang sigaw ng komando. Iyon ay isang martsa.
Ang ilang mga ngalap ng ratan na naglakas loob na pumasok sa kagubatan ay nagulat na nakatuklas sila ng isang ghost village sa madaling araw. Mga bahay na kahoy na walang naninirahan, mga ilaw ng langis na kusang sumisindi, at ang pinto ng bulwagan ng baryo na mahinang umuugoy sa ihip ng hangin. Ang isa sa kanila ay nagsabing nakakita siya ng kumikinang na gintong bareta sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa niya ito makuha, narinig ang sabay-sabay na mga yapak mula sa likod. Tumakbo siya ng mabilis nang hindi lumilingon. Ang pinaka nakakatakot. May kwento tungkol sa isang maliit na bata na natagpuan sa gilid ng kagubatan na nalilito at walang pagkakakilanlan. Nagsasalita ng lumang wikang Hapon na maihalong wikang Tagalog. Nang tanungin ang kanyang pangalan, sumagot lamang siya, "Naghihintay ako ng turno na makakuha ng ginto." Sabi nila, "Malapit na, sasama ako sa kanila sa tangke." Ang bata ay ngayon ay ginagamot sa mental hospital at tuwing gabi ay nakaupo sa sulok ng kanyang silid. Kumakatok sa sahig ng ritmiko na tila sumusunod sa isang martsa ng militar. Ngayon, sa tuwing dumadaan ang mga lokal sa lugar na iyon, bumubulong sila, "Kung makakita ka ng ginto sa kagubatan, huwag mong hawakan. Dahil baka naghahanap ito ng bagong may-ari para ilibing kasama niya." Sapagkat sa lugar na iyon, ang ginto ay hindi kayamanan, kundi tiket sa kamatayan upang sumali sa hukbo na hindi kailanman natatapos makipaglaban. 3 buwan matapos mawala ng walang bakas ang operasyon ng militar, opisyal na idineklara ang kagubatan bilang isang black zone. Ngunit ang kuryosidad ng tao ay hindi kailanman namamatay. Isang investigative journalist na nagngangalang Rudy Santos ang nagpanggap na naglalako at nagawa niyang bisitahin ang mga baryo sa gilid ng Luzon. Umaasa siyang makahanap ng mga piraso ng katotohanan kahit na malabo. Isang araw, nakilala niya ang isang matandang babae na nagngangalang Aling Nena. Walang tiyak na edad, payat ang katawan, mahaba ang puting buhok. Matatalim ang mga mata na tila nakakakita ng nakaraan at hinaharap ng sabay. Nakatira siya sa isang kubo malapit sa gilid ng ipinagbabawal na kagubatan. Nang hindi tinatanong, mahinang sinabi ng matandang babae, "Naamoy mo ba ang bakal na inanod kasama ng dugo ng gabing iyon?" Hindi iyon amoy ng ginto, kundi mga buhay na nakatali sa pangako ng digmaan. Si Rudy ay nanatiling tahimik, nakaramdam ng malamig na hangin na tumago sa kanyang buto. Humigop ng sigarilyong dahon si Aling Nena at pagkatapos ay nagsalaysay. Ang tangke na iyon ay sa pilitang inilibing ng mga sundalong Hapon. Ngunit hindi lamang ginto ang nasa loob nito, kundi daan-daang bihag na katutubo ang nakakulong ng buhay sa loob ng bakal na tiyan na iyon. Inutusan silang bantayan ang ginto bilang mga tagapagbantay ng kamatayan. Ang nakatuklas ng ginto ay hindi sinasadyang tinawag silang muli. Hindi nila gusto na hatiin ang kanilang kayamanan dahil bawat gramo ng ginto ay kapalit ng isang buhay. Sinubukan ni Rudy na magtanong pa, ngunit tinitigan lamang siya ni Aling Nena ng diretsyo nang hindi kumukurap. Nang gabing namatay ang baryo, nakita ko silang nakahanay. Ang mga sundalong Hapon at ang mga bihag ay magkahawak kamay. Blanko ang kanilang mga mukha. Pumasok sila sa mga bahay, hinawakan ang dibdib ng mga tao. At dahan-dahang kinuha ang kanilang hininga. Tila naghila ng sinulid mula sa isang rolyo. Nanginginig ang kamay ng matandang babae habang hawak ang kanyang sigarilyo. Matapos kunin ang mga buhay, idinikit nila ang ginto sa katawan ng mga biktima. Ngunit nang dumating ang bukang liwayway, bumalik ang ginto sa tangke kasama ang mga bagong kaluluwa. Nilunok ni Rudy ang kanyang laway. Sinubukan niyang i-record ang boses ng matandang babae, ngunit ang kanyang recorder ay kumuha lamang ng mahinang bulong. "Watashinochi o Mamor, protektahan ang aking dugo." Biglang tumayo si Aling Nena at mumiti ng kakaiba. "Masyado ka nang malapit sa kwentong ito. Mag-ingat ka. Minsan, ang hinahanap mo ay siya ring naghahanap sa iyo." Nang gabing iyon, napanaginipan ni Rudy na nakatayo siya sa gitna ng isang walang laman na baryo. Umuugoy ang mga ilaw ng langis sa ihip ng hangin. Biglang mula sa malayo, ang hanay ng mga sundalo at mga namatay na residente ng baryo ay naglakad papalapit sa kanya na nakapikit ang mga mata, nakalahad ang mga kamay. Sa harap ng hanay na iyon ay mailumang tangke na gumagalaw ng walang gulong, nakatingin ang baril nito kay Rudy. Tila handa itong hilahin siya sa loob. Nagising siya na pawis at basa ang kanyang mga daliri na tila kakahawak lang sa putik.
Ilang buwan ang lumipas, natuklasan ng volunteer team sa kagubatan ang isang nakakagulat na bagay sa gilid ng isang maliit na ilog, hindi kalayuan sa nawawalang baryo. Isang bareta ng ginto ang nakahiga lang, malinis, kumikinang, tila bagong labas sa hulmahan. Hindi kalayuan doon, natuklasan din ang isang peres ng modernong sapatos ng sundalo. Maayos na nakalagay na parang inayos. Nang dumating ang balita sa military headquarters, nag-utos ang isang general, huwag hawakan. Isil ang lugar na iyan. Hindi na tayo kukuha ng ginto. Gusto lang natin na hindi tayo ang kunin. Ngunit tahimik na tinawag ng pamahalaan ang isang dakilang ulama at isang pinuno ng katutubong aeta upang magsagawa ng ritual sa paglilinis ng lupa. Isang espesyal na gabi ang pinili, ang gabi kung kailan hindi nakikita ang buwan upang hindi mahanap ng mga kaluluwa ang kanilang daan pabalik. Ang seremonya ay isinagawa sa gilid ng kagubatan. Mga panalangin ang binasa sa tatlong magkakaibang wika, Arabic, sinaunang Tagalog, at sinaunang Aeta na incantation. Nang matapos ang incantation, biglang umuga ang lupa na tila may isang bagay sa ilalim na malakas na gumagalaw, ipinagtatanggol ang sarili nito. Galit sila, sabi ng pinuno ng katutubo na maputla ang mukha. Akala nila kukuha ulit tayo ng ginto. Pinikit ng ulama ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang dasal ng malakas. Umagos ang usok ng insenso, ang tunog ng drum ng digmaan ng mga aeta ay nagbago at naging isang nakapapakalma na ritmo. Matapos ang mahigit isang oras, dahan-dahang huminto ang pagyanig ng lupa. Mahinang sabi ng pinuno ng katutubo, isinara na ang lupa, ngunit hindi pa napapatawad. Natapos ang ritual. Nagsimulang makaramdam ng ligtas ang lahat. Ngunit nang bumalik sila sa tolda, ang mga kawayang lapida na inilagay sa dating lugar ng baryo ay mayroon ng bagong nakasulat. Hindi alam kung kailan at sino ang sumulat nito. Pantay na hinati ang mga buhay, bumalik na ang ginto, bayad na ang utang, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Nang gabing iyon sa kampo ng mga voluntaryo, naamoy ng isa sa mga miyembro ng grupo ang napakalakas na amoy ng metal. Nagising siya mula sa kanyang pagtulog, naglakad na tila sinasaniban, sinusundan ang amoy na iyon hanggang sa gilid ng kagubatan. Ginising siya ng kanyang mga kasamahan nang ang kanyang katawan ay kalahati na ang nakabaon sa malambot na lupa, tila dahan-dahang hinihila pababa. Nang tulungan, mahina lamang niyang nasabi, sila, tinatawag nila ako. Sa kanilang hanay. Simula noon, ang lugar ng Barangay Maligaya ay binabantayan hindi upang pigilan ang mga tao na pumasok, kundi upang pigilan silang lumabas. Ilang buwan matapos isagawa ang ritual ng paglilinis ng lupa, muling tumahimik ang paligid ng Barangay Maligaya. Wala nang mga tropa ang ipinadala. Wala nang investigative team ang naglakas loob na pumasok. Ngunit, gaya ng sabi ng mga matatanda, ang inilibing ay hindi nangangahulugang nakalimutan. Hindi alam kung saan nagmula ang balita, kumalat muli ang chismis tungkol sa 4 na tonelada ng ginto sa black market. Lumitaw ang mga tiwaling negosyante, korap na opisyal, at mga mangangaso ng kayamanan. Sumama sila ng tahimik, bumuo ng pangkat ng mga mangangaso ng ginto, sinuhulan ang ilang opisyal, at umarkila ng mga paranormal upang makahanap ng daan papasok sa dating baryo. Nang gabing iyon, 1:00 ng madaling araw, 3 doble cab na sasakyan na walang plaka ang pumasok sa hangganan ng kagubatan. Dala nila ang isang lumang mapa ng tangke ng hapon na pinaniniwala ang nagpapakita ng lokasyon ng ginto. May isang lalaki na nakasuot ng mamahaling barong, isang grupo ng armadong bodyguard, at isang albularyo na may tungkod na buto ng unggoy. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan, tinapik ng albularyo ang lupa ng 3 beses habang bumubulong, ipakita mo ang iyong daan. Umuga ang lupa at biglang lumitaw ang isang daanan na wala roon noon. Tila ang kagubatan mismo ang nagbukas ng daan. Isang mayayamang lalaki ang mahinang tumawa. Ang kagubatan na ito ay tungkol lamang sa lakas ng loob, hindi sa sumpa. Lumakad sila ng mas malalim. Kakaiba, lalong lumamig ang hangin, ngunit pinagpapawisan ang kanilang mga katawan na tila galing sa matagal na pagtakbo. Mabilis ang tibok ng kanilang mga puso na tila binibilang sa isang solong tibok mula sa ibang mundo. Matapos ang 30 minutong paglalakad, nakarating sila sa isang bukas na parang. Sa gitna ng parang ay nakatayo ang isang kalawang na tangke ng hapon na buo, nakaharap ang baril nito sa direksyon nila.
Bago pa may makapagsalita, nagsimulang lumitaw ang mga gintong bareta mula sa ilalim ng lupa, isa-isa. Nakasalansan na parang handog. May 1, 0, 20, 30. Hanggang sa isang buong kaban. Ang mga mangangaso ng kayamanan ay nabaliw. Nang walang pag-aalinlangan, binuhat nila ang ginto habang tumatawa ng hysterically. Ngunit nang sabihin ng isa sa kanila, ang kayamanang ito ay sa atin na ngayon. Tila huminto ang paghinga ng kagubatan. Mula sa loob ng mga puno, lumabas ang tunog ng mga yapak ng tropa. Muli, muli, muli. Libu-libong mga yapak ang dahan-dahang nakahanay, ngunit tiyak na parang martsa ng kamatayan. Umuga ang mga puno bagamat walang hangin. Biglang bumaba ang hamog. Binuksan ng mga mangangaso ng kayamanan ang kanilang mga flashlight, at nakita ang dose-dosenang mga sundalong Hapon na walang mukha na lumalakad patungo sa kanila habang may dalang bayoneta na baril na puno ng lupa. Tumakbo sila ngunit ang kanilang mga yapak ay naramdaman na mabigat, tila may hindi nakikitang kamay na pumipigil sa kanila. Sinubukan ng albularyo na bumasa ng orasyon ngunit biglang nanigas ang kanyang dila. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga labi na tila tinahi ng hindi nakikita. Ang mayamang lalaki na kanina ay tumatawa ay sumisigaw na ngayon na parang baliw nang makita niya na ang kanyang katawan ay nagsisimulang balutin ng basang lupa mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Patawarin mo ako. Hindi ko kukunin ang ginto. Ngunit ang figura ng sundalong Hapon sa harap ay dahan-dahang itinuro ang tangke na tila nagsasabi, ang gustong ginto ay dapat palitan ang tagapagbantay. Sa isang iglap na puno ng sigawan ang kagubatan. Umuugong ang tunog ng putukan, hindi mula sa kanila, kundi mula sa nakaraang nabuhay muli. At nang dumating ang bukang liwayway, walang sinuman sa kanila ang bumalik. Tanging mga walang laman na kaban at mga bakas ng modernong sapatos ng sundalo ang nanatili, maayos na nakaharap sa tangke. Ilang araw pagkatapos, iniulat ng mga residente sa paligid na mas malakas ang narinig nilang tunog ng militar kaysa dati. Ngunit may naiiba. Nagbago ang ritmo ng mga hakbang. Hindi na lang tunog ng bota ng sundalong Hapon, ngayon ay narinig ang tunog ng mas mabibigat na hakbang, tulad ng modernong sapatos ng militar na naglalakad kasama nila. At sumumpa ang mga tao na bukod sa mga anino ng sundalong Hapon, ngayon ay nakikita rin ang mga anino ng modernong sundalong Filipino na nakahanay ng walang mukha at malabong naririnig ang boses ng komando na may halong dalawang wika, Yamete. Huminto! Magsiitay! Tumayo kayo, diretso! Simula noon, sinuman ang pumasok sa kagubatan na may hangarin na kasakiman ay hindi na bumalik sa anyo ng tao. Matagal na panahon pagkatapos, sinabi ng isang matandang monghe, minsan, ang ginto ay hindi humihingi ng bagong may-ari. Ngunit kung ipipilit ng tao, ang ginto mismo ang pipili ng may-ari na gustong ilibing kasama nito. Ngayon, ang Barangay Maligaya ay hindi na hinahanap kundi kinatatakutan. Dahil doon, ang ginto ay hindi lamang kayamanan, kundi isang paanyaya upang sumali sa hukbo ng kamatayan na hindi kailanman natapos makipaglaban. Kung isang gabi ay dumaan ka sa kagubatan na iyon at makarinig ng mga regular na yapak, huwag kang lumingon. Kung maamoy mo ang amoy ng metal at dugo na hindi nakikita ang pinagmulan, pigilan mo ang iyong hininga. At kung makakita ka ng malabong kislap ng ginto sa ilalim ng lupa, tumakbo ka. Dahil hindi sila nag-aalok ng ginto, kundi naghahanap sila ng kapalit. Tahimik na ngayon ang kagubatan ng Barangay Maligaya. Wala nang bakas ng baryo, wala nang tawanan ng mga bata, wala nang amoy ng nilulutong kanin sa umaga. Ang natitira lamang ay ang bulong ng hangin, mga yapak na hindi nakikita, at mga alaala ng mga tao na minsang nabuhay doon. Bago inagaw ng kasakiman ang lahat. Ang mga tagalabas ay maaaring makita lamang ang trahedya bilang isang misteryosong kwento, hindi ka panipaniwala o kahit na isang pinagmamalaking alamat. Ngunit kung sisirain natin ang mga balat ng takot, mayroong isang bagay na mas totoo at nakakasakit sa puso ng tao. Ang kayamanan na dumating ng walang hirap ay madalas na nagdadala ng halaga na hindi kayang bayaran ng kaluluwa. Bago natagpuan ang ginto, ang mga residente ng Barangay Maligaya ay mga simpleng tao na masaya sa kamuting kahoy. Nagtatawanan kahit na may tagpi ang kanilang mga damit at nagpapasalamat sa anihan kahit kaunti. Kilala nila ang salitang sapat, pinapanatili pa rin ang panalangin bago matulog.
Naniniwala pa rin na ang biyaya ay nagmumula sa proseso at sipag, hindi sa paghuhukay na sumisira sa kasaysayan. Ngunit nang lumitaw ang ginto, nagsimulang manghina ang puso. Ang pag-iisip tungkol sa luho ay pumalit sa pasasalamat. Ang pangarap tungkol sa kayamanan ay biglang mas kaakit-akit kaysa sa katahimikan ng gabi na puno ng panalangin. Ang buong pamilya ay umiti ng gabing iyon, niyakap ang ginto, tila niyakap ang pag-asa. Hindi namamalayan na ang kanilang yakap ay ang lamig ng kamatayan na naghihintay ng pagkakataon. Sa katunayan, hindi sila namatay dahil sa tangke ng hapon, hindi dahil sa multo, hindi dahil sa galit na kaluluwa ng sundalo. Namatay sila dahil binuksan ng kasakiman ng tao ang pinto para sa pagpasok ng kadiliman. Hindi mali ang kayamanan. Ang mali ay ang puso na hindi handang tumanggap nito. Ang ginto ay nananatiling ginto. Ngunit kapag hinawakan ng tao na may kasakiman, ang ginto ay nagiging posas na bumibitag sa kaluluwa. Katulad ng kapangyarihan na maaaring maging gabay kung ginagamit ng tama, ngunit nagiging parusa kung nakuha sa maruming paraan. Ang Barangay Maligaya ay simbolo ng mapait na katotohanan na ang kayamanan na hindi legal at hindi pinaghirapan ay hihingi ng kabayaran. Maaga o huli, hindi lamang ang mga residente ng baryo ang biktima. Ang mga opisyal na sumubok na kumuha ng walang tapat na hangarin ay nawala rin. Ang mga mangangaso ng kayamanan na walang alam tungkol sa kahulugan ng pasasalamat ay naglaho rin. Tila ang kagubatan ay nagtuturo. Hindi mahalaga kung sino ka, residente ng baryo, pulis, sundalo o mayaman. Kung gusto mo ng kayamanan ng walang pahintulot sa moral, papalitan mo ang huling taong namatay dahil sa paghabol dito. Ang mundong ito ay puno ng iba pang gintong tangke. Maaaring hindi sa anyo ng pisikal na bareta, ngunit maaaring ito ay posisyon na nakuha sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng integridad, ilegal na pera na nakuha sa pamamagitan ng panloloko, popularidad na nakamit sa pamamagitan ng pagyapak sa iba, o kayamanan na nakuha sa pamamagitan ng pagpapawalang bisa sa lahat ng paraan. Ang bawat madilim na kayamanan ay may sariling sumpa. Hindi isang mistikong sumpa, kundi isang sumpa sa buhay na may kasamang pusong hindi kailanman payapa, takot na gumagambala, pagkakasala na hindi makatulog, at pagbagsak na naghihintay lamang ng oras. Isipin, ang mga residente ng Barangay Maligaya ay dating nagtatawanan kasama ang kanilang mga pamilya. Payapa silang kumakain, nagbabatian, nagtutulungan. Ngunit nang bulagan ng ginto ang kanilang mga mata, nakalimutan nila na ang pinakamagandang buhay ay kapag sapat na ang kanilang pinagkukunan. Nang yakapin nila ang ginto ng may pagmamalaki, ginantihan sila ng ginto sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang hininga isa-isa. Pinapalamig ang kanilang mga katawan sa payapang posisyon, ngunit pinapalamig ang kanilang mga kaluluwa sa walang hanggang pagsisisi. Ngayon, ang Barangay Maligaya ay wala na sa mapa. Ngunit nabubuhay ito sa kwento ng ina na nagpapayo sa kanyang anak na huwag maging sakim. Sa mga payo ng ustaz na nagpapaalala na huwag habulin ang mundo hanggang makalimutan ang kabilang buhay. At sa puso ng mga tagapakinig na nagmumuni-muni habang naririnig ang kwentong ito. Ang mga minsan nanirahan sa baryo ay maaaring nalibing na. Ngunit ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala na ang mundong ito ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kayaman, kundi tungkol sa kung gaano kalinis ang ating puso kapag tumatanggap ng biyaya. Na hindi lahat ng kumikinang ay biyaya. Ang ilan ay pain lamang na nagpapanggap na luho. Na hindi lahat ng kayamanan ay maaaring kunin ng tao. Dahil ang ilang kayamanan ay binabantayan hindi upang pag-aari, kundi upang subukan ang kasakiman. Ngayon, kapag tahimik ang gabi at mahinang umiihip ang hangin mula sa direksyon ng kagubatan, mayroon pa ring nagsasabing nakakarinig sila ng tunog ng mabibigat na yapak na nakahanay. Ang ilan ay nagsasabing mga sundalong hapon ito, ang ilan ay nagsasabing kaluluwa ng mga residente ng baryo. Ngunit ang iba ay naniniwala na marahil ito ay mga sakim na tao na dumating ng matagal pagkatapos, naging bagong tagapagbantay ng ginto na hindi kailanman nila nailabas. Dahil sa mundong ito, may dalawang uri ng kayamanan. Ang kayamanan na pag-aari mo at ang kayamanan na nagmamay-ari sa iyo. Ang mga residente ng Barangay Maligaya ay hindi nagkaroon ng pagkakataong malaman ang pagkakaiba hanggang sa naging bahagi sila ng kwentong ito. Salamat sa mga kaibigan na nag-like at nag-subscribe. Naway palagi kayong bigyan ng ala ng kalusugan, mahabang buhay, maraming biyaya at pagpapala sa inyong buhay.